Nagising si Denver sa marahang halik ni Riza sa labi. Bangon na! Mahina niyang bulong. Halos dumikit pa ang noo niya sa noo ng asawa. Bahagyang napaungol sa Denver. Pilit na iniiwas ang mukha sa liwanag na sumisilip mula sa bintana. Pero nang imulat nito ang mga mata at si Riza ang unang bumungad, kusay itong napangiti. "Good morning!" Paos nitong sabi, sabay hila sa kanya pabalik para halikan ulit. Napangiti si Riza pero agad siyang umiwas. Bahagyang tinulak ang dibdib nito. "Tama na, malilate ka na naman." Ano kung malate?" Sagot ni Denver. May halong antok at lambing pa ang boses. "Mas gusto ko to." Napailing si Riza. Sanay na siya, ganun naman talaga si Denver sa umaga. Makulit, mapilit, pero puno ng lambing na hindi niya kayang tanggihan ng tuluyan. "Halika na," sambit niya habang tumatayo. "May niluto na ako." "Anong niluto mo?" Tanong ni Denver habang bumabangon at kinukusot ang mga mata. "Basta kumain ka na lang." Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, naramdaman ni Riza ang malamig na hangin ng umaga na pumapasok sa maliit nilang bahay. Bahay pa ng mga magulang niya yon. Gusto niyang magpundar sila ni Denver ng sarili nilang bahay. Pero iniisip niya na bakit kukuha pa siya kung sa kanya rin naman iiwan ng mama niya ang bahay nila. Siya lang naman ang nag-iisang anak ni Laura. Pagpasok ni Riza sa kusina, agad siyang sinalubong ng amoy ng sinangag at tuyo na kanina niya pang niluto. Tahimik pa ang bahay, maliban sa mahinang ugong ng electric fan at kalansing ng mga plato habang inaayos niya ang mesa. "Mama!" Tawag ng anak niyang si Lian. Nakatayo ito sa may pintuan, hawak ang stuffed toy nito. Magulo ang buhok at kalahating nakapikit pa ang mga mata. Napangiti si Riza. Gising ka na pala." "Opo," usal ng bata habang kinukusot ang mata. "Gutom, Mama?" Lumambot ang dibdib ni Riza. "Halika na, kakain na tayo." Lumapit si Lian at yumakap sa kanya. Saglit na napapikit si Riza. Dinama ang init ng anak. Natutuwa siya kapag sobrang lambing ng anak niya. Wala na siyang hihilingin pa. Ang aga nyo naman," biglang sabi ni Laura mula sa likod. "Ikaw pala ang nagluto ng almusal, anak." Napalingon si Riza sa ina na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Maayos na ang itsura nito. Nakapantulog pa pero maayos ang buhok at nagkakapi na. Sa edad na 45, masasabi niyang maganda pa rin talaga si Laura. Medyo bata pa rin tingnan at dito niya namana ang ilan sa katangian niya. "Ma?" Bati ni Riza. "Gising na rin po pala kayo." "Opo, ako na po ang nagluto. Maaga rin po kasi akong nagising." "Umupo na po kayo, kakain na tayo." Sagot ni Laura saka umupo sa mesa. Pagdating ni Denver mula sa kwarto, agad nitong binati si Laura. "Good morning po, Mama." "Morning," maikling sagot naman ng mama ni Riza. Umupo silang apat sa mesa at nagsimula ng kumain. Nagmadali na sila dahil papasok pa sa trabaho ang kanyang asawa. Ang anak niya naman, ihahatid ni Laura sa school. "Akin na yung necktie mo," nakangiting sabi ni Riza at inayos ang necktie ng kanyang asawa. Napangiti ito at hinawakan siya sa bewang. "Ang ganda-ganda mo lagi." Mahina siyang tumawa. "Hindi mo ako madadaan dyan sa mga pangbobola mo. Bilisan mong mag-ayos para makapasok ka na. Gusto mo pa talagang humirit dyan. Nakasuot ka na nga ng polo. Galingan mo sa trabaho." Hinalikan nito ang tungki ng kanyang ilong. "Palagi ko namang ginagalingan." Nauna nang umalis ang asawa niya. Aabutin pa kasi ito ng matinding traffic kung hindi aagahan. Siya naman pumunta sa kanyang anak. Inipitan niya ito ng buhok at inilagay na ang baon sa bag. "Mama, ikaw nang maghahatid?" Tanong ni Riza sa ina. Tumangon naman si Laura. "Oo, ako na anak. Alam mo naman kapag nakakapaglakad ako, exercise na rin." Napangiti si Riza at hinatid hanggang pinto ang mga ito. "Bye, Mama! See you later!" Paalam ng kanyang anak.
Kumaway naman siya kay Lian. Nang mawala na sa paningin niya ang mga ito, bumalik si Riza sa kusina at naglinis ng mga dapat linisin. Simpleng buhay lang para sa kanilang lahat, pero malaking bagay para sa kanya. Lalo na at may balak na siyang magtrabaho sa susunod na buwan. Mataas ang kanyang ambisyon. Ayaw niyang maging housewife lamang. Sayang naman ang kanyang pinag-aralan kung hindi niya gagamitin. Napag-usapan na rin nila ni Denver at pumayag naman ito. Matapos niyang linisin ang kusina, dumiretso siya sa kwarto nila. Nakalatag na sa kama ang ilang papel, mga printed na resume niya, ilang notes na ginawa niya kagabi, at isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga posibleng itanong sa interview. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang notebook. Kinakabahan ako sa interview. Hindi na siya yung college student na puno ng pangarap. Hindi na rin siya yung fresh graduate na handang-handang harapin ang mundo. Marami na ang nangyari. May pamilya na siya, anak at mga responsibilidad. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang dating siya. Yung babaeng may pangarap. Yung babaeng minsang humanga kay Veron. Idol ko talaga si Miss Veron pagdating sa career. Sana makatrabaho ko talaga siya. Nakangiting sabi ni Riza. Tumayo siya at naglakad papunta sa salamin. Tinitingnan niya ang sarili. Hindi ako pwedeng matakot. Hindi ako pwedeng umatras. Ito yung matagal ko nang gusto kaya hindi ko dapat sayangin. Kinuha niyang resume at muling binasa. Bawat linya ay parang paalala kung sino siya dati at kung sino pa rin ang maaari siyang maging. Nang sumapit ang tanghali, umuwi na ang mama niya at ang anak. Bandang hapon naman, dumating si Denver. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar nitong boses. Han, nandito na ako. Nasa kwarto ako. Sigaw niya pabalik. Narinig niyang nakikipagkulitan ito kay Lian sa labas. Pero ilang minuto lang, sumilip na ito sa pinto at may bitbit na paper bag. May pasalubong ako, nakangiting sabi nito. Napangiti si Riza. Ano na naman yan? Lumapit si Denver at inilapag ang bag sa kama. Sabay halik sa kanyang noo. Buksan mo! Dahan-dahan niyang kinuha yon at sinilip ang laman. Isang blouse at isang pares ng mga sapatos. Denver! Mahina niyang tawag. Hindi makapaniwala na binilhan pa siya nito. Para sa interview mo, diretsong sabi ng kanyang asawa. Sabi mo may target company ka na, hindi ba? At gustong-gusto mo nang makapasok doon. E di paghahandaan natin. Hindi pa naman sure na matutuloy? E di lalo mong galingan para matuloy. Putol nito. May ngiti pero seryoso ang mga mata. Hindi agad nakapagsalita si Riza. May kung anong sumikip sa dibdib niya. Hindi mo kailangan magduda sa sarili mo. Dagdag pa ni Denver. Kasi ako sigurado ako sa'yo. Ang galing mo at feel ko matatanggap ka ron. Napakurap siya. Paano kung hindi ako pumasa? Sandaling natahimik si Denver. Lumapit ito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Eh di try ulit. Hindi naman doon nagtatapos ang lahat. Ikaw talaga, Riza. Hindi ka pa nga nagsisimula. Talo na kagad ang iniisip mo. Naalala mo nung college ka? Kung paano may kwento sa akin si Veron. Halos sambahin mo na nga eh. Napatawa siya ng mahina. Hindi naman sa ganon. Ganon na rin yon, sagot nito. Sabi mo gusto mong maging katulad niya. Confident, matapang. Napabuntong hininga si Riza. Oo, pero iba na ngayon. Hindi. Agad na sagot ni Denver. Ikaw pa rin yun. Natabunan lang. Tinitigan niya ang asawa. May kung anong nagbago sa pakiramdam niya. Parang may unti-unting bumabalik. Han, mahina niyang tawag. Salamat ha. Ang supportive mo talaga sa akin. Ngumiti si Denver. Lagi naman akong susuporta sa'yo. Kasi alam kong magaling ka. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa sa dati. Napaupo siya sa kama. Tahimik na nakatingin sa bintana habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng umaga. Huminga siya ng malalim. Kayang-kaya ko to. Isinuot niya ang bagong blouse.
Bahagyang natigilan siya habang nakaharap sa salamin. Parang ibang tao ang nakikita niya. Mas maayos, presentable at handa sa career life. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa interview. Hindi pa sure kung matatanggap siya. Pero bahala na kung ano ang mangyari. Ang mahalaga, sinubukan niya at umusad pa rin siya. Pagbaba ni Riza mula sa sinakyan niyang taxi, saglit siyang napahinto sa tapat ng gusali. Malaki yon, salamin ang halos kabuuan ng harapan at kumikislap sa sikat ng araw. Malinis, tahimik at parang walang puwang para sa pagkakamali. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Eto na yon. Lord, sana matanggap ako. Pangarap ko talaga na dito magtrabaho. Hindi niya maiwasang kabahan. Kahit ilang beses niyang inulit sa sarili niya na handa na siya. Na kaya niya na. Iba pa rin kapag nandoon na sa mismong lugar. Dito nagtatrabaho si Miss Veron. Dito umiikot ang mundo na matagal ko nang pinapangarap pasukin. Kaya mo to, Riza. May opportunity ka, kaya dapat ayusin mo. Napalingon siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng gusali. Maayos ang buhok niya, maingat ang pagkakaplansya ng blouse na binili ni Denver. At sapat lang ang makeup, hindi sobra at hindi rin naman kulang. Pagpasok ni Riza sa lobby, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon. Tahimik ang paligid, may ilang empleyadong naglalakad. Kaya bahagya siyang napapangiti at naiisip na sana isa na rin siya sa mga ito. May kakaibang pakiramdam si Riza. Parang hindi siya bagay doon. Parang lahat ng tao ay may alam kung ano ang ginagawa nila maliban sa kanya. Stop it, saway niya sa sarili. Hindi ka pwedeng mag-isip ng ganyan ngayon, baka mas lalo ka pang kabahan. Lumapit siya sa reception. Good morning! Ngumiti ang receptionist pero professional ang dating. Good morning, how can I help you? I'm here for an interview. Riza. Bahagya siyang natigilan bago tinuloy. Riza Hernandez. Teka lang po ma'am. Sagot nito habang tinitingnan ng computer. Habang naghihintay, naramdaman ni Riza ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung dahil ba sa lamig o dahil sa kaba. Okay ma'am, you may proceed to the 12th floor. Someone will assist you there. Thank you. Sagot niya naman. Tumango si Riza at naglakad papunta sa elevator. Habang nakatayo sa loob, tinitigan niya ang sarili sa maliit na salamin sa gilid. Pinilit niyang umiti. Pagdating sa 12th floor, agad siyang sinalubong ng isang babae na mukhang nasa late 20s. You must be Riza Hernandez? Tanong nito. Yes, sagot niya at pilit pinatatag ang boses. Hi, I'm Claire and I'll guide you for today. Tumango siya ulit. Thank you. Habang naglalakad sila sa hallway, hindi maiwasan ni Riza na mapatingin sa paligid. Glass walls at minimalist designs lang. Halos walang kalat at parang sobrang perfect. Parang bawat bagay ay nasa tamang lugar. Parang bawal magkamali. Please wait here, sabi ni Claire habang tinuturo ang isang sitting area. Umupo si Riza at inilapag ang bag sa tabi niya. Sa sobrang tahimik, naririnig niya ang sarili niyang paghinga. Kalma lang, interview lang to. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na parang may ibang nangyayari. Parang may nakatingin sa kanya kahit wala naman. Maya-maya ay bumalik si Claire. Ready ka na? Tanong nito. Bahagyang natigilan si Riza bago tumango. Yes. Good. Follow me. Habang naglalakad sila papunta sa isang malaking pinto, lalong bumigat ang pakiramdam ni Riza. Tumigil si Claire sa harap ng pinto at marahang kumatok. Ma'am, she's here? Saglit na katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay may mahinang boses mula sa loob. Send her in. Go ahead, sabi ni Claire sa kanya. Napalingon si Riza at tumango. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng malinis at maluwang na opisina. Malaki ang bintana sa likod at tanaw ang lungsod. At sa gitna nun, nakatayo si Veron.
Napatigil si Riza. Mas maganda talaga ito sa personal. Bahagya siyang namangha ulit. Kung hindi niya alam na halos kasing edad lang ito ng kanyang mama, iisipin niyang kasing edad niya naman. May kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Hindi lang basta kagandahan o kumpiyansa ang mayroon. Parang may lalim ang bawat tingin ni Veron kay Riza. "Miss Hernandez," bungad nito. Agad siyang natauhan. "Good morning, ma'am." "Sit." Umupo si Riza at maingat ang galaw. Habang inaayos niya ang sarili, naramdaman niya ang tingin ni Veron sa kanya. Hindi lang basta tingin, kundi parang sinusuri at binabasa siya. Hindi niya maiwasang kabahan. "So," nagsimula si Veron habang nakatingin sa kanyang resume. "You've been out of the workforce for quite some time." "Yes, ma'am," sagot niya. "I focused on my family." Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng reaksyon nito. Pero inayos niya pa rin ang upo at bahagyang umiti. "Why now?" tanong ni Veron at itinaas ang tingin sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Riza sa kanyang bag. "I want to pursue my career again. I believe I still have more to offer." Tahimik si Veron habang tinititigan siya nito ng diretso at matagal. Napalunok siya. Iniisip niya tuloy kung may mali ba siyang sinabi. "You admire this company?" tanong nito. "Apo," sagot niya agad. "Ever since college?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Veron. "College?" ulit nito at tila may iniisip. "Interesting." Hindi niya alam kung bakit, pero kinabahan siya lalo sa salitang yon. Parang may ibang ibig sabihin, pero binaliwala niya na lamang. Nagpatuloy ang interview. Tinatanong siya tungkol sa experience niya, sa skills at sa mga kaya niyang gawin. Sinagot ni Riza ang lahat sa abot ng makakaya. "Tell me," biglang sabi ni Veron at bahagyang sumandal sa upuan. "What makes you think you can keep up here?" Napahinga si Riza ng malalim. "I know I've been away for some time but I'm willing to learn. I'm adaptable and I'm committed." Nang matapos ang interview, pakiramdam ni Riza ay pagod na pagod siya kahit wala naman siyang ginawang pisikal. Tumayo siya. "Thank you for your time, ma'am." Tumango si Veron. "We'll contact you." Paglabas niya ng opisina, parang sakalang siya nakahinga ng maayos. Huminga siya ng malalim habang naglalakad palayo. Ano yon? Hindi niya maintindihan. Hindi yon normal na interview. May kakaibang tensyon siyang nararamdaman. May mga tingin na hindi niya mabasa. May mga sandaling parang may gustong sabihin si Veron pero hindi sinasabi. Baka masyado lang akong OA makaramdam ng vibes ng ibang tao. Siyempre, si Miss Veron yun. Bakit ko naman siya pag-iisipan ng masama? Natatawa niya na lang na tanong sa sarili. Pagpasok niya ulit sa elevator, napasandal siya sa dingding. Pinikit niya ang mga mata. Kakapi ko to, nagiging praning na ako. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Denver sa pintuan. Kumusta? Napatingin si Riza sa asawa. Okay naman, si Miss Veron mismo ang nag-interview sa akin. Tatawagan na lang daw ako. Napakunot ang noo ni Denver. Sigurado kang okay ka lang? Gusto mo bang kumain sa labas para gumaan ang loob mo? Natawa siya at yumakap sa bewang nito. Huwag na, okay lang naman ako. Pumasok siya sa loob kasabay ni Denver. Naroon si Lian na naglalaro sa sala. Mama! Masayang sigaw nito. Agad niya itong niyakap. Saglit na nawala ang bigat. Kinabahan man siya buong araw, naging magaan naman dahil sa kanyang pamilya. Maagang nagising si Riza isang araw. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame habang tahimik ang buong bahay. Katabi niya si Denver, mahimbing pa rin ang tulog. Saglit niyang tinitigan ng asawa. Ano kayang mangyayari kung matanggap ako? Hindi niya alam kung bakit, pero kahit gusto niya yon, may halong kaba pa rin. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil kay Veron. Naalala niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Napapikit si Riza. Wala yon, nag-overthink lang ako.
Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising sa Denver. Dumiretso siya sa kusina at nakitang nandoon na ang kanyang ina. "Good morning, Mama." Napangiti si Laura. "Good morning, kain ka na. Maaga akong nagising. Nakapagluto na ako." Maya-maya'y lumabas na ang asawa at anak niya. Naging abala na ang mga ito papasok sa school at sa trabaho. Nang makaalis, siya ang naiwan. Pero nang sumapit ang tanghali, si Laura na ulit ang kasama niya pati na rin si Lian. Nagkwentuhan lang sila habang nagluluto. Bago pa siya makasagot, narinig niya ang mahinang pag-ring ng kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha yon. Unknown number ang nakalagay. Sandali siyang nag-alinlangan bago sinagot. "Hello? Good morning, is this Riza Hernandez?" Tumibok ng mabilis ang puso niya. "Yes, speaking. This is from Veron's office. We're calling to inform you that you've been selected for the position and you may start tomorrow." Saglit siyang napatigil. Parang hindi agad pumasok sa isip niya ang narinig. I'm sorry? "You get the job, Miss Hernandez." Napasinghap siya. Talaga po? Thank you. Thank you so much. We'll send you the details through email. Please be there at 8 a.m. tomorrow. Tumango agad siya kahit hindi nakikita. "Yes, I will. Thank you." Pagkababa niya ng tawag, nanatili siyang nakatayo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Maya-maya'y napangiti siya. "Natanggap ako," bulong niya sa sarili. "Ma!" Agad siyang pumunta ng kusina at hinanap ang ina. "Ma, natanggap ako." Napatayo si Laura. "Talaga?" "Opo, tumawag lang ngayon." Napangiti ng malaki ang kanyang ina. "Ay nako, alam ko na papasa ka. Sabi ko naman sa'yo, congrats anak, kita mo na, hindi na sayang ang paghahanda mo." Napangiti si Riza. "Opo." Lumipas ang araw na puno ng excitement. Inihanda niya ang mga gamit para bukas. Ilang beses niyang chinek ang email. Sinigurado niyang maayos ang susuotin niya. Pero sa gitna ng lahat, may hinihintay siyang asawa. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Masaya yon, sigurado ako. Bandang hapon, narinig niya ang pagbukas ng pinto. "Han?" tawag ni Denver. Napangiti agad si Riza. "Nandito ako sa kusina." Pero pagpasok ni Denver, nakakunot ang noo nito. Ibang aura at parang mabigat. Galit at pagod. "Anong nangyari?" agad niyang tanong. Hindi agad sumagot si Denver. Dumiretso ito sa mesa. Inilapag ang bag ng medyo malakas. Napaatras si Riza ng kaunti. "Denver!" Napabuntong hininga ito, sabay gulo sa buhok. "Wala na akong trabaho." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ano? "Na-terminate ako." Lumapit siya sa asawa. "Bakit? Anong nangyari?" Napatawa si Denver ng sarkastiko. "May nakaalitan akong boss. Pinatulan ko." Napapikit siya sandali. "Hindi maganda to. Denver, boss mo yon." "Alam ko." Biglang sagot nito at bahagyang tumaas ang boses. "Pero hindi ko na matiis. Bastos na. Akala mo kung sino." Anong ginawa mo?" Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot si Denver. Tumingin lang ito sa kanya. "At least, alam niya na hindi ako basta-basta." Nagkatinginan sila ng nanay niya. Mabuti na lang at tulog na si Lian. Tahimik lang si Laura at hindi na nangingialam. Kahit naman kapag may away silang mag-asawa, hindi nakikisawsaw ang mama niya. Hinahayaan sila ni Denver na iresolba ang problema nila. Nanlamig ang kamay ni Riza. "Sinaktan mo ba ang boss mo?" "Hindi ko naman sinasadya na umabot doon." Paliwanag ni Denver. Pero halatang galit pa rin ito. "Pero sobra na siya, Riza. Hindi ako robot na walang nararamdaman para bastusin niya. Ano kung boss ko siya? Hindi ibig sabihin nun ay pwede niya na akong tapak-tapakan." Nanahimik na muna si Riza. Hindi niya alam kung paano haharapin yon. Gusto niyang intindihin si Denver, pero hindi niya rin maikakaila ang kaba. Napaupo si Denver. "Maghahanap ako ng bagong trabaho." Simple lang naman, pero hindi ganun kadali.
Alam nila yung pareho, lalo na kung may atraso ito sa huling kumpanyang pinasukan. Gusto niyang sabihin ang magandang balita sa kanya. Pero yun ba ang tamang oras? Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Denver. Han, sagot nito at pagod na ang boses. Napahawak siya sa kamay nito. May sasabihin ako, matanggap ako sa trabaho. Saglit na katahimikan ang namayani. Hindi agad nagsalita si Denver. Tinitigan lang siya nito at parang pinoproseso ang narinig. Sa company ni Miss Veron na idol mo? Tanong nito. Tumango si Riza. Oo, tumawag kanina. Mag-start na ako bukas. Napabuntong hininga si Denver. Napatingin ito sa kisame. Congrats! Sorry, bigla niyang sabi. Napakunot ang noo ni Denver. Bakit ka nagsusorry? Hindi mo naman kasalanan na nawalan ako ng trabaho. Masaya ako para sa'yo pero ang hirap lang ng timing. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako proud sa'yo. Kasi proud ako sa mga maaabot mo. Sobra. Napatingin siya dito. Talaga? Tumango si Denver. Alam mo naman yun eh. Noon pa man. Napangiti siya kahit papaano. Salamat. Huminga ng malalim si Denver. Bukas na no? Focus ka dun. Ako na bahala dito habang wala pa akong trabaho. Niyakap niya na lang ang asawa. Umaasa siyang kahit sa yakap man lang mawala ang frustrations na nararamdaman nito. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na si Riza. Tulog pa ang asawa niya kaya hinayaan niya na lamang. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Laura sa kusina. Oh, gising ka na agad, bati nito. Opo ma, sagot niya habang kumukuha ng baso. Excited ka? May ngiti sa tanong nito. Napangiti rin siya. Medyo kinakabahan din po. Natural lang yan, first day mo anak. Basta galingan mo, alam ko na kaya mo yan. Nang lumabas si Denver mula sa kwarto, tahimik lang ito. Hindi tulad ng dati na makulit at may lambing pa. Good morning, bati ni Riza. Morning, sagot nito at diretso sa upuan. Napansin ni Riza ang bigat ng kilos nito. Siguro ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang nangyari kahapon. Lumapit siya at inilapag ang almusal sa harap nito. Kain ka na. Tumango lang si Denver at tahimik silang kumain. Paminsan-minsan sumusulyap si Riza sa asawa. Gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung paano sisimulan. First day mo ngayon, di ba? Si Denver din ang unang nagsalita. Tumango siya. Oo, ihahatid na kita. Tahimik ang biyahe nila papunta sa kumpanya. Nakaangkas siya sa likod at yakap ang asawa niya sa motor. Han? Mahina niyang tawag nang matraffic sila. Hinawakan ni Denver ang kamay niya na nasa tiyan nito. Kaya mo to. Saglit na natahimik si Denver bago tumango. Salamat. Pero wag kang mag-alala sa akin. Magiging okay din ako. Pagdating sa building, humarap siya kay Denver. Hinalikan niya ito sa mga labi pagkatanggal ng helmet. Salamat sa paghahatid. Tumango ito at kinuha ang helmet sa kanya. Galingan mo. I love you. Ngumiti siya rito at hinaplos ang mukha. Oo, gagalingan ko. I love you too. See you later. Ingat sa pagmamaneho. Pagpasok ni Riza sa opisina, mas pamilyar na ang paligid. Pero hindi pa rin komportable. Parang hindi pa rin siya bahagi noon. Hi, Riza! Bati ni Claire nang makita siya. Good morning! Ready ka na? Tanong nito at may kaunting ngiti. Oo, ready na. Habang inaasikaso ang kanyang papeles, may ilang empleyado ang napapatingin sa kanya. By the way, sabi ni Claire at bahagyang yumuko papalapit. Medyo strict si Miss Veron. Napangiti si Riza ng pilit. Narinig ko na nga. Perfectionist, ayaw ng mali. Tumango siya, okay lang yon. Kaya niya namang sumabay. At moody nga pala, dagdag ni Claire. Minsan okay, minsan hindi. Hindi mo alam kung saan lulugar. Pero huwag kang kabahan, sanayan lang talaga na makisama sa ugali ni Miss Veron. Simpleng briefing at kaunting trabaho lang ang pinagawa sa kanya sa first day.
Nang unang beses siyang tawagin sa opisina ni Veron bilang empleyado, mas ramdam niya ang kaba kesa kahapon. Kumatok siya roon. "Come in," saad ni Veron mula sa loob. Pagpasok niya, naroon na si Veron na nakaupo at abala sa laptop. Hindi ito agad tumingin sa kanya. "Sit!" Umupo si Riza ng tahimik. Naririnig niya ang pag-click ng keyboard. Pagkatapos ng ilang segundo ay tumingin si Veron sa kanya. "First day mo," sabi nito. "How are you finding it so far? Kinakabahan ka ba?" Bahagyang natigilan si Riza. "Kaunti lang po, ma'am. Normal lang naman po sigurong kabahan." Biglang tumayo si Veron. Napakapit si Riza sa bag nang hindi niya namamalayan. "Hindi dapat," saad ni Veron at lumapit sa kanya. "Maliban na lang kung may ginawa kang mali na dapat kang ikabahala." Napalunok si Riza. Hindi niya talaga maintindihan ang way ng pagsasalita ni Veron. Ibang-iba si Veron na napapanood niya sa mga interview dati. Gayunpaman, lumipas ang ilang oras na puro trabaho. Pinakita sa kanya ang mga gagawin, ang sistema, ang expectations. At tama nga ang sabi ng iba. Perfectionist nga si Veron. Kahit maliit na detalye, napapansin. "Redo this," sabi nito sa kanya habang tinitingnan ang ginawa niyang report. Napatingin si Riza. "May mali po ba?" "Spacing." Napakurap siya. "Spacing lang." "Opo." Tahimik niyang inayos yon. Ganun pala magtrabaho sa ilalim ni Veron. Hindi siya pwedeng maging kampante. Kailangang eksakto at tama palagi. Pero mas mahirap na hindi niya mabasa si Veron. May mga pagkakataon na malamig ito, diretsong magsalita at walang emosyon. Pero maya-maya'y may iba siyang maririnig. "Kumain ka na ba?" Biglang tanong nito habang abala siya sa trabaho. Napatingin si Riza at bahagyang nagulat. Opo, kanina po before coming here." Tinitigan siya ni Veron. Parang hindi kontento sa sagot niya. "Dapat kumain ka sa oras." "Opo." Tumango ito at bumalik sa trabaho. Naiwan si Riza na nagtataka. Iniisip kung bakit nagtanong si Veron ng ganoong klaseng tanong. Sa pantry, nakaupo si Riza kasama ang dalawang empleyado na sina Mia at Jessa. "Kumusta first day?" tanong ni Mia. "Okay naman," sagot niya. "Napagalitan ka na ba?" biro ni Jessa. Napangiti siya ng pilit. Hindi pa naman." "Darating yan. Parang dragonesa pa naman yang si Miss Veron," sabi ni Mia. Natawa ang mga ito. Pero maya-maya, bumaba ang boses ni Jessa. "Alam mo ba? Kakaiba si Ma'am Veron." Napatingin si Riza. "Paano pong kakaiba?" "Personal siya minsan," sabi ni Mia. "Lalo na sa mga gusto niyang tao. May mga pinapaboran siya kapag nagustuhan niyang personality." "Talaga?" Naalala niya ang mga tanong ni Veron kanina. Masungit ito pero nakikita niyang mabait naman kahit papaano. At umaasa siyang magustuhan siya ng kanyang boss, na isa rin siya sa mga taong gusto nitong paboran kapag nagustuhan. "Iniwan daw siya ng asawa niya," mahinang sabi ni Mia. "Pinagpalit sa iba. Then, namatay yung lalaki. Wala silang anak kasi nakunan. Mag-isa na lang siya. Yun ang rinig ko na tungkol sa buhay niya before. Kaya siya ganyan, hindi natin masisisi." Hindi agad nakapagsalita si Riza. Biglang may nagbago sa pagtingin niya. Mag-isa na pala si Veron sa buhay. Naalala niya ang mga mata ni Veron. May lalim at palaging bigat. Baka yun ang dahilan kaya parang nahihirapan itong maging masaya kahit sa mga simpleng bagay. "Simula noon, naging ganun na siya," sabi pa ni Mia. "Kasi before naman daw, mabait talaga yung si Miss Veron, mahaba ang pasensya at hindi agad nagagalit." Nanahimik lang si Riza. Hindi niya alam kung maawa ba siya o mas lalo siyang kakabahan. Pagbalik niya sa workstation, napansin niyang nakatingin si Veron sa kanya mula sa opisina nito. Nagkatinginan sila, kaya bahagya niya nalang nginitian mula sa glass window nito. Kaso,
Bahagya siyang napanguso nang saraduhan nito ang blinds. Ang sungit niya ngayon. Maagang dumating si Riza sa opisina ng araw na yon. Habang naglalakad siya papasok, napansin niya agad ang kakaibang atmosphere. May ilang empleyado na nag-uusap ng pabulong. May iba na nakayukulang sa kanilang mga mesa. Halos hindi na gumagalaw. Napakunot ang noon ni Riza. Anong nangyayari? Riza! Mahinang tawag ni Mia mula sa kabilang cubicle. Lumapit siya rito. Bakit? Anong meron? Luminga muna si Mia bago sumagot. Lagot tayo. May pumalpak na project. Parang may kumabog sa dibdib niya. Gaano kalala? Malala. Sagot ni Jessa na sumingit at halatang tense. Major client. Hindi nagustuhan yung output. Galit si Ma'am Veron. Hindi pa siya lumalabas ng office niya. Pero kanina pa siya tumatawag ng kung sino-sino. Wala pa yung secretary niya. Aha? Bakit? Nasaan ba si Claire? Tanong ni Riza. Wala. Sagot ni Mia. Wala? Ulit ni Riza. As in wala. Sabi ni Jessa. Hindi pumasok, hindi sumasagot. Parang naglaho. Kaya ayun, galit na galit palalo si Miss Veron. Nanlamig ang kamay ni Riza. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Veron. Tahimik ang buong floor. Lahat ay napatingin nang lumabas ito. At agad naramdaman ni Riza ang bigat ng presensya nito. Everyone, sabi ni Veron. Conference room. Now! Walang nagtanong. Lahat ay sumunod. Habang naglalakad si Riza papunta roon, naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso. Pagpasok nila sa conference room, pumwesto sila sa kani-kanilang upuan. Tahimik at parang halos walang humihinga. Nakatayo si Veron sa harap at nakatingin sa kanila. Nang umabot ang tingin nito kay Riza, napalunok siya. Incompetence, biglang sabi ni Veron, is something I do not tolerate. Ipaliwanag ninyo sa akin ngayon kung paanong ang ganitong project na may scale ay naaprubahan ng maraming errors. Where is Claire? Alam niyo ba kung nasaan siya? Wala po ma'am, sagot ni Mia. Hindi po siya pumasok. Hindi po namin alam kung nasaan siya. Napansin ni Riza ang pag-igting ng panga ni Veron. Of course, paano niyo malalaman? You are all unreliable. Nagpatuloy ang meeting. Isa-isa silang tinanong. Isa-isa silang tiningnan. At sa bawat sagot, ramdam ni Riza kung gaano kataas ang expectation. Walang puwang para sa mali o sa mga palusot. Nang siya na ang tanungin, napatuwid siya ng upo. Yes, ma'am. Review the files. I want everything double-check. Opo. Bawat detalye. Dahil kung mangyari ulit ang ganito, saglit itong tumigil at tumingin sa kanya. Hindi na ako magiging ganito kapasensyosa. Napalunok si Riza. Opo, buong araw, halos hindi siya tumigil sa trabaho. Bawat file, chinek niya. Bawat detalye, sinigurado niya. Pero kahit anong gawin ni Riza, hindi nawawala ang kaba. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa opisina ni Veron. Sarado ang pinto, pero pakiramdam niya'y nakikita pa rin siya nito. Hindi ako pwedeng magkamali. Ngunit habang tumatagal, napapagod siya. Hindi lang pisikal kundi sa mental at emotional state niya. Parang may pressure na hindi nawawala. At hindi lang yon dahil sa trabaho, kundi dahil kay Veron. Pag uwi niya, halos bagsak ang katawan niya sa sofa. Han! Tawag ni Denver mula sa kusina. Mahina niyang sagot. Lumabas ito at may hawak na baso ng tubig. Okay ka lang? Nalate ka ng uwi. Tulog na si Mama saka si Lian. Hinintay kita para sabay tayong kumain. Naisip ko na nag-overtime ka. Ayos ka lang? Umupo ito sa tabi niya. Hindi agad sumagot si Riza. Tinitigan lang niya ang kisame habang nakadantay ang mukha sa balikat ng asawa. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Pagod ako. Hinawakan ni Denver ang kanyang kamay. Anong nangyari? Kinuwento niya ang buong araw. Ang project, galit ni Veron,
pagkawala ni Claire at ang pressure na nararamdaman niya kapag katrabaho ang amo. At habang nagsasalita si Riza, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng dibdib niya. Pagkatapos parang kahit anong gawin ko hindi sapat, huling sabi niya. Han, mahina nitong sabi. You're doing your best. Napakurap si Riza. Hindi ko alam kung enough ba yon. Hinalikan nito ang kanyang sentido. Enough yun. Sa akin, enough yun. Alam kong magaling ka. Palagi mong ginagawa ang best mo kapag may trabaho ka. Napangiti siya kahit pagod. Han, salamat ha. Niyakap niya ang asawa. Nakikinig ka palagi sa akin. Ngumiti si Denver sa kanya. Dumapa ka nga dyan. Imamassage kita. Napatawa siya ng mahina. Talaga? Dumapa na siya sa sofa. Dahan-dahang pinatong ni Denver ang kamay nito sa balikat niya at nagsimulang magmasahe. Napapikit si Riza. Sa unang dampi pa lang, parang may naalis na bigat sa kanya. Ang tigas na ng balikat mo, sabi ni Denver. Stress ka talaga, Han. Napangiti siya kahit nakapikit. Habang nagpapatuloy ang masahe, naramdaman niya ang pag-relax ng kanyang katawan. Doon sandaling nawala ang stress ni Riza. Isang gabi, naghahanda na si Riza sa pagtulog. Nang tumabi siya kay Denver, agad naman siyang niyakap ng asawa. Napangiti siya at nilanghap ang amoy nito. Han, mahinang tawag ni Denver sa kanya. Nakatitig si Denver sa kanya at hindi nagsalita. Agad naman siyang nagtaka. Bakit? Ano ba yon? May ikikwento ako, sabi ng kanyang asawa. May nakita akong babae sa daan kanina. Nasiraan siya ng sasakyan. Walang tumitigil para tumulong kasi umuulan. Tinulungan ko. Naayos ko naman. Hindi naman malala. Alam mo kung sino ang babaeng tinulungan ko? Si Miss Veron yon. Umawang ang bibig ni Riza. Ano? Talaga? Oo, si Miss Veron mo. Ulit ni Denver. Tinitigan niya ang asawa. Hinanap kung may biro ba doon, subalit seryoso si Denver. Sigurado ka? Tanong niya. Oo nga, nakilala ko siya kaagad. Sagot nito. Anong nangyari pagkatapos? Di nagpasalamat siya. Kwento pa ni Denver. Tapos nag-usap lang kami saglit. Nabanggit ko na may asawa ko na nagtatrabaho sa kanya. Sinabi ko na nagtatrabaho ka sa company niya. Sinabi ko ang pangalan nun. After nun, sinabi niya na gusto niyang bumawi sa naging pagtulong ko. Napakunot ang noon ni Riza. Bumawi? Paano siya babawi sa'yo? Inayos ni Denver ang buhok niya. Inalok niya ako ng trabaho. Secretary niya since naghahanap daw siya. Hindi agad nakapagsalita si Riza. Parang hindi niya ma-process ang narinig. Magiging secretary ng kanyang amo ang asawa niya. Tinanggap mo? Tanong ni Riza. Oo. Diretsong sagot ni Denver. Alam mo namang nahihirapan ako ngayon na maghanap ng trabaho. Okay naman na dito lang ako sa bahay. Pero gusto ko ng may sariling pera. Ayoko na nagtatrabaho ka pagkatapos ako ay hindi. Nakakahiya naman sa'yo saka sa mama mo. Saka nangako ako na magiging provider ako kahit pa sabihin mo na magkatulong tayo. Dapat may kilos pa din ako. Napatingin siya dito. Wala naman kaso sa kanya kung siya lang ang magtrabaho. Pero syempre, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Denver. College sweetheart silang dalawa at pareho sila ng goal sa kanilang mga career. Kahit na naging mag-asawa sila at nagkaroon ng anak. Kasama pa rin sa priority nila ang mga career na gusto nilang maabot. Tinanggap mo kahit na alam mong iba ang ugali ni Miss Veron? Tanong ni Riza dahil palagi niya naman itong ikinikwento sa asawa. Kailangan ko ng trabaho, Riza. Sagot ni Denver habang seryoso ang mukha. Alam mo yun, kaya kahit marami akong naririnig mula sa'yo, tatanggapin ko na kaysa wala. Saka opportunity na rin. Hindi biro ang company na yan. Magiging magkasama pa tayo sa trabaho. Ngumuso naman si Riza. Hindi madali si Ma'am Veron? Napangiti ng bahagya si Denver. Masungit no? Hindi naman siya ganun kanina. Actually, maayos siyang kausap. Napakunot ang noon ni Riza. Talaga? Tumango si Denver. Kalmado lang siya. Hindi intimidating.
Pero siguro kasi wala naman siya sa opisina. Ganun yata talaga. Baka hindi nyo pa siya nakakasama ng nasa labas ng opisina, kaya para sa inyo, mahirap intindihin ang ugali niya. Pero hindi siya kumbinsido. Hindi niya makalimutan ang mga titig ni Veron, ang mga tanong na parang may ibang ibig sabihin. Gayunpaman, napangiti si Riza. Sabay na silang pupunta sa trabaho at sabay pang uuwi. Napahigpit ang yakap niya kay Denver. Okay lang na may moody na amo basta magkasama sila. Hindi na naging tulad ng dati ang mga umaga ni Riza. Hindi na siya nag-iisa sa pagmamadali. Han, nasan yung relo ko? Tawag ni Denver mula sa kwarto. Nasa kusina si Riza, naglalagay ng baon sa maliit na lunchbox ni Lian. Napalingon siya, bahagyang napangiti. Nangako kasi siya kay Lian na siyang gagawa ng baon nito sa halip na ang lola Laura nito. Alam niya kasing naglalambing ang anak niya kapag ganoon. Kaya kahit nagmamadali na siya, pinagbibigyan niya pa rin si Lian. Nasa ibabaw ng drawer, dun sa may wallet mo? Sagot ni Riza. Sa kaliwa, Denver, hindi sa kanan. Okay, nakita ko na. Napatingin siya sa anak niyang nakaupo sa mesa at tahimik na kumakain. Mama? Mahina nitong tawag. Lumapit siya at inayos ang mga gamit ng anak. Maaga ka na namang aalis? Si Lola po ulit ang maghahatid sa akin? Oo anak. Sagot niya habang mabilisang naglalagay ng makeup. Pero uuwi naman kami mamaya ng maaga. Kami ng papa mo. Promise? Hirit pa ni Lian. Oo, promise. Tumango siya at tinapos ang lipstick. Maya-maya'y nakasakay na sila ni Denver sa motor. Kung tutuusin, kaya na nilang maghulog ng sasakyan. Pero naisip nilang saka na lamang dahil mas mabilis silang makapasok sa trabaho kapag motor ang gamit. Grabe kahapon, biglang sabi ni Denver. Napatingin si Riza sa asawa habang naglalakad sila papuntang elevator. Anong nangyari? May meeting kami buong maghapon. Ang daming ginawa ni Miss Veron. Kung hindi ko pa ipapaalala na lunch at dinner na, hindi pa maaalala. Sagot ng asawa niya at bahagyang napatawa. Napangiti si Riza. Ganun talaga siya. Tumango si Denver. Oo, at gets ko na ngayon kung bakit ka napapagod. Ang taas ng standards niya lalo na pagdating sa trabaho. Napabuntong hininga si Riza. Sinabi ko na sa'yo. Pero, dagdag ni Denver at bahagyang nag-alinlangan. Okay naman siya sa akin. Napakunot ang noon ni Riza. Paano mo nasabi? Hindi siya ganun ka-cold. Sagot pa ni Denver. Minsan nga siya pang nagtatanong kung kumain na ako. Napahigpit ang hawak ni Riza sa kanyang bag. Ganun din siya sa akin. Sagot ni Denver. Baka misunderstood lang siya dito sa office. Hindi siya sumagot agad. Hindi niya alam kung sasang-ayon ba siya. Kasi hindi lang yon ang nararamdaman niya kay Veron. Para bang ang dami nitong tinatagong labis na nakaaapekto sa kanya at hindi naman dapat. Sa opisina, mas naging madalas ang paglapit ni Denver kay Veron. Bilang secretary, halos hindi na ito humihiwalay. At sa bawat pagkakataon na nakikita yon ni Riza, may kung anong gumagalaw sa kanyang kalooban. Hindi niya maipaliwanag, hindi naman selos o galit. Medyo naiilang siguro siya na asawa niya ang secretary ni Veron. Kinagabihan, nakaupo sila ni Denver sa kama. Pareho silang pagod pero gising pa rin ang isip. Kaya nag-usap sila ng kung ano-ano tungkol sa mga kasama nila sa opisina. Maya-maya'y nakatulog na rin naman sila. Sa mga sumunod na araw, naging rutina nila ang ganoong usapan. Trabaho, si Veron at ang mga nangyari sa office. At sa bawat kwento, mas lalo nilang nauunawaan ng isa't isa. Mas lalo nilang naiintindihan ang bigat ng trabaho. Gets ko na kung bakit ka napapaisip, sabi ni Denver isang gabi. Bakit? Hindi siya madaling basahin, sagot nito. Pero hindi naman siya masama. Kailangan lang siguro talagang intindihin si Miss Veron. Kapag day off nila, sinisikap nilang bumawi sa kanilang anak. Ayaw naman nila na magtatampo na ito sa kanila dahil lang wala na silang oras. Lian, saan mo gustong pumunta?
Tanong ni Denver isang umaga. Sa amusement park? Masiglang sagot ng bata. Natawa si Riza. Sige, sa amusement park tayo. Kasama nila si Laura sa pamamasyal. Sobrang daming energy ng anak nila ni Denver kaya natatawa na lang siya. Sundan na kaya natin si Lian? Tanong ng kanyang asawa. Napangiti si Riza. Huwag muna, hintay pa tayo ng 2 years. Marami pang mangyayaring maganda sa career natin. Saka ayokong maiwan ng baby natin kung sakaling bumalik ako sa work. Gusto ko hands-on talaga. Kilala mo naman ako. Isang araw, hindi mapakali si Riza buong araw. Simula pa lang umaga, alam na niyang iba ang takbo ng schedule nila. May meeting sa labas si Veron at kasama ang asawa niyang si Denver. Ibig sabihin, hindi niya ito makakasabay pa uwi. Isang bagay na nasanay na siyang gawin nitong mga nakaraang buwan. Habang nakaupo siya sa harap ng computer, paulit-ulit niyang binabasa ang parehong linya ng report. Hindi siya makapag-focus. Anong oras kaya matatapos yung meeting nila sa labas? Sana maaga pa para maaga akong makauwi. Napabuntong hininga siya at saglit na tumingin sa kanyang cellphone. Walang bagong message kaya nag-type siya kaagad. Han, anong oras ka uuwi? Tinitigan niya ang screen. Naghintay siya pero wala pa ring reply ang asawa niya. Ilang minuto pa ang lumipas, wala pa rin talaga. Napakagat siya sa labi. Busy lang siguro. Meeting nga eh. Bakit ko ba iniistorbo? Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa trabaho pero hindi niya magawa. Bandang hapon, nagsimula ng magligpit ang ibang empleyado. Isa-isa silang nagpaalam. Uwi na kami, Riza, sabi ni Mia. Okay, ingat, sagot niya. Ngumiti ito. Ikaw, hindi pa? May tatapusin pa ako. Saka hinihintay ko pang asawa ko, sagot niya rito. Nang tuluyan ang naging kaunti ang tao sa floor, lalo siyang nakaramdam ng lungkot. Nasa na kaya si Denver? Kinuha niya ulit ang cellphone. Magte-text sana siya ulit nang bigla yung tumunog. Han? Agad niyang sagot. Riza! Napahinga siya ng maluwag. Kanina pa kita tinetext, hindi ka sumasagot. Sorry, busy. Napakunot ang noo niya. Tapos na bang meeting niyo? Sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Hindi pa talaga. Pero baka late akong makauwi. Napasinghap siya ng mahina. Bakit? Uminom si Ma'am Veron, sagot ni Denver. Medyo lasing na kasi siya eh. Natahimik si Riza. Hindi niya agad alam kung ano ang sasabihin. Bakit naman kasi iinom ang boss nila na kasama pa ang employee? Nagpapasama kasi siya sa akin, Riza. Dagdag pa ni Denver. Hindi ko rin maiwan, sobrang lasing na. Baka hindi pa makauwi si Miss Veron. Parang may kumirot sa loob niya. Hindi naman galit o selos. Hindi lang siya komportable na kasama ng asawa niya ang kanilang boss. Oo, at halos kasing edad ni Veron ang mama ni Riza. Pero ewan niya ba at hindi siya mapakali. Parang ang pangit lang tingnan. Gayunpaman, hindi niya yon isinatinig. Sa halip, yun lang ang nasabi ni Riza. Okay lang ba? Tanong ni Denver. Napapikit si Riza sandali. Boss nila yon, wala naman silang magagawa. Oo naman, ingat ka lang, ingat kayo, sagot niya na lang. Don't worry, sabi ni Denver. Kapag naihatid ko na si Miss Veron sa bahay, uuwi agad ako. Ikaw, umuwi ka na rin. Mag-ingat ka, Han. I love you. Text kita mamaya. Okay, I love you too, Denver. Pagkababa ng tawag, nanatili siyang nakaupo. May kung anong hindi niya maipaliwanag. Hindi niya batid kung bakit hindi siya mapakali. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Laura. Nagtataka ito kung bakit hindi niya kasabay ang kanyang asawa. O anak, mag-isa ka lang? Tanong nito. Nasaan si Denver? Tumango si Riza habang nagtatanggal ng sapatos. Opo, kasama po sa meeting si Miss Veron. Tapos uminom po kasi si Miss Veron kaya nagpasama kay Denver. Kapag nahatid na raw po sa bahay, uuwi na rin po si Denver, ma. Napakunot ang noo ni Laura. Uminom? Opo. Napangiti siya ng sinalubong ni Lian. Gumanti siya ng yakap dito. Late daw po eh. Nagtaxi na lang po ako pa uwi.
Habang kumakain sila, tahimik lang si Riza. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa kanyang cellphone. Wala pa ring message mula sa asawa niya. "Mama!" Tawag ni Lian. Napatingin siya sa anak. "Yes, baby." "Nasaan po si Papa?" Ngumiti siya ng tipid at sinubuan ito. "May work pa si Papa, anak. Late siyang makakauwi." Ngumuso naman ang bata. "Miss ko na po siya agad, Mama." Napangiti si Riza. Uuwi din yon. Pagkatapos kumain, tumabi siya kay Lian sa kama nito. Nagkukwento ang bata ng mga simpleng bagay. Mga nangyari sa school, mga kaibigan at kahit papaano, gumagaan ang kanyang kalooban. "Mama," sabi ni Lian. Happy ka po ba sa work mo kahit napapagod ka po?" Bahagyang natigilan si Riza. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. "Oo naman, bakit mo na itanong?" Balik niya rito. "Parang pagod ka po kasi lagi." Napangiti siya ng malawak. "Pagod lang pero okay ako. Hindi mo kailangang mag-alala, anak. Salamat at nag-aalala ka sa akin." Habang kinakausap ang anak, hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising si Riza nang madilim na ang paligid. Tahimik ang bahay at napatingin siya sa orasan. 11 p.m. na pala. Agad siyang napabangon at pumunta sa kwarto nilang mag-asawa. Pero nagulat si Riza nang makitang wala pa si Denver. Kinabahan siya bigla. Kinuha niya agad ang cellphone at tinawagan ito. Ilang ring ang lumipas bago ito sumagot. "Hello?" Boses ni Denver. "Nasaan ka na?" Agad niyang tanong. "Bakit ang tagal mo?" "Pauwi na ako. Pasensya na. Hindi na ako nakapag-check ng cellphone. Nilagnat si Miss Veron nung pauwi kami." Sabi nito. Napakunot ang noo ni Riza. "Nilagnat?" "Oo, wala pa siyang kasambahay kanina. Kaya ako muna ang nag-asikaso." Bahagya siyang natigilan. Medyo hindi maganda yon sa kanyang pandinig. Ibig sabihin, inalagaan ng asawa niya ang boss nila. Hindi yon parte ng trabaho ni Denver. Pero bilang pakikisama na rin, ginagawa na rin ito. At kung si Riza ang nasa posisyon nito ay baka gawin niya rin. Yun nga lang, hindi maganda sa kanyang pakiramdam. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Pero tulad ng palagi niyang iniisip, parang pangit pa rin yung tingnan. "Binigay ko lang yung kailangan niya," dagdag ni Denver. "Tubig, gamot, ganun." "Okay na ba siya?" Tanong niya na lang. "Medyo nakatulog na naman siya, Han." Pinikit niya ang mga mata niya sandali. Pakiramdam niya masyadong personal yon. Masyadong malapit. Kahit parang magnanay na ang agwat ng edad ng mga ito, hindi pa rin kaaya-ayang tingnan. "Han?" Mahina niyang tawag. Huminga siya ng malalim. "Mag-ingat ka sa pag-uwi." "Oo, pasakay na ako sa motor ko." Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga ulit si Riza. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya. Halo-halo at ayaw na niyang pangalanan lahat. Ilang minuto lang, narinig niya ang pagbukas ng gate. Agad siyang lumabas ng kwarto. Pagsilip niya sa bintana, naabutan niyang pinapasok ni Denver ang motor. Nang makita siya, naglakad agad ito papasok ng bahay. "Gising ka pa?" Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya at niyakap lang ito ng mahigpit. Parang doon niya nalang binuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nagulat si Denver, pero agad din siyang niyakap pabalik. "Miss mo ako?" "Kanina pa kita hinihintay," mahina niyang sabi. Bahagyang natahimik si Denver. Pagkatapos ay hinalikan siya sa noo. "Sorry," umiling si Riza. "Okay lang?" "Pasensya na talaga. Hindi ko naman ina-expect na abot ng ganito. Biglaan lang ang lahat. Nagulit din ako na iinom si Miss Veron. Halika na, matulog na tayo. Pasensya na at napuyat ka pa." Tumango siya at nagpadala sa hila ni Denver. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga linggo at buwan, napapansin ni Riza na may nagbago kay Denver. Hindi niya agad yon pinansin nung una. Iniisip niya, pagod lang ito. Pareho naman silang pagod. Pareho silang laging puyat, laging nag-iisip ng trabaho kahit nasa bahay na. Pero habang tumatagal, mas nagiging halata ang pagod ng kanyang asawa. Madalas itong matulala.
Minsan kausap niya pero parang wala roon. Han? Tawag ni Riza isang gabi habang nag-aayos sila ng mga gamit. Sagot ni Denver pero hindi naman tumitingin sa kanya. May sinasabi ako, sabi ni Riza. Napakurap si Denver saka tumingin sa kanya. Sorry. Ano yun? Natigilan si Riza. Tinitigan niya ang asawa. Iniisip niya kung bakit hindi na naman nakikinig si Denver. Hinayaan niya na lang at hindi na yon ginawang big deal. Kinabukasan, dala ni Riza ang ilang papeles papunta sa opisina ni Veron. Kailangan lang yung pirmahan. Kaya kumatok siya sa pinto ng opisina. Ma'am, this is Riza. May papapirmahan lang po. Saglit lang, sagot ni Veron mula sa loob. Naghintay naman siya roon. Maya-maya'y pinapasok na si Riza. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya agad si Denver sa loob. Nakatayo ito sa gilid, may hawak na tablet at mukhang may inaasikaso. Napangiti si Riza ng bahagya. Nandito ka pala? Oo. Ngumiti rin si Denver pero parang pilit. Magulo ang buhok nito at parang natataranta. Gusto niyang ayusin ang buhok pero nakakahiya namang gawin yon sa harap ng kanilang boss. Ma'am, bati ni Riza kay Veron at inilapit ang mga papeles. Pirma lang po. Habang inaabot niya yon, hindi niya maiwasang mapatingin kay Denver. At doon niya napansin na paulit-ulit itong kumakagat sa labi, kaya namula na. Hindi mapakali at parang kinakabahan. Iniisip tuloy niya kung napagalitan ba ito ni Veron. Bahagyang sumikip ang dibdib ni Riza. Hindi niya gusto ang nakikita niya. Ayaw niya rin naman na napapagalitan ang kanyang asawa. Pagkatapos pumirma ni Veron, agad nitong ibinalik ang papeles. You can go, tumango si Riza. Yes ma'am. Lumabas na siya at sumunod na rin si Denver. Tahimik sila habang naglalakad sa hallway. Hindi na nakatiis si Riza. Han? Mahina niyang tawag. Bakit? Lumapit siya ng kaunti. Napansin niya na may nawawalang botones sa polo nito sa bandang dibdib. Napakunot ang noo niya. Nasaan yung botones mo? Napatingin si Denver sa sarili. Parang ngayon lang napansin. Ewan ko, siguro natanggal sa kung saan. Lumapit siya at hinawakan ang polo nito sa bandang dibdib. Inayos niya yon. Inayos niya rin ang buhok nito na medyo magulo. Pagpasok ko, mukha kang natataranta. Napagalitan ka na naman ba ni Miss Veron? Saglit na natahimik si Denver pagkatapos ay tumango. Oo. May nagawa kasi akong palpak na trabaho. Hayaan mo na. Kaya ko naman yun. Saka hindi ko na masyadong dinidibdib. Lumipas ang mga araw. Pareho pa rin silang abala. Pero sa gitna ng lahat, may isang araw na inaabangan si Riza. Malapit na ang kanilang wedding anniversary. Kaya nang dumating ang araw na yon, nakangiti siya agad pagkagising. Lumingon siya kay Denver na kagigising lang din. Good morning! Morning! Sagot naman ito. Ngumiti siya at matamang tiningnan ang kanyang asawa. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Napakunot ang noo ni Denver. Monday. Parang may kumurot sa dibdib ni Riza. Anniversary natin? Sabi ni Denver at bumangon na. Para bang sakalang nito naalala ang sinabi niya. Hindi rin ito mukhang masaya o excited. Samantalang noong nakaraang taon, mas una itong nakaalala at ang dami pang sorpresa sa kanya. Sorry, dagdag nito. Nawala sa isip ko. Anniversary nga pala natin. Napatawa siya ng mahina. Talaga? Nakakatampo ka naman? Hindi na siya umimik. Tahimik lang siyang nag-asikaso. Tahimik din ito at parang nananantya sa kanya. Hanggang buong maghapon, hindi niya kinausap ang asawa. Sobra talaga ang naging pagtatampo ni Riza. Nasa basement na sila, doon pa lang sila nag-usap. At doon, unti-unti nang sumasabog ang inis ni Riza. Hindi mo man lang naalala? Tanong niya. Riza, napabuntong hininga si Denver. Busy lang talaga ako. Nawala sa isip ko. Denver, busy din ako. Pero hindi nawala sa isip ko. Sagot niya at nangingilid na ang mga luha sa labis na pagtatampo.
Busy ka rin ng nakaraang taon pero hindi mo naman nakalimutan. Kaya bakit ngayon hindi mo naalala? Hindi sumagot si Denver, bakas ang guilt sa mukha nito. Nagtangka itong hawakan siya pero agad siyang umatras. Hindi naman ako umaasa ng bonggang surprise o mas bonggang regalo. Malaking bagay na sa akin na naalala mo pero hindi nangyari. Pero sige, okay. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ni Riza bago tumalikod. Riza! Pero hindi na siya lumingon. Sumakay siya ng taxi at iniwan itong mag-isa. Buong biyahe pa uwi, tahimik si Riza at naluha na lamang sa labis na pagtatampo. Nakatingin lang siya sa labas. Wala na ang excitement niya at saya. Napalitan na lang ng inis at lungkot. Hindi naman ako humihingi ng malaki. Gusto lang niyang maalala. Gusto lang niyang maging espesyal ang araw na yon kasi anniversary nila. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Denver. Mas maaga itong nakauwi. Nakatayo ito sa sala at parang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya, napatingin ito sa kanya. Riza! Hindi siya tumingin. Diretso siya sa kwarto. Sumunod naman si Denver. Han, wait. Sorry, babawi ako. Mag-staycation tayo bukas. Day off naman natin, di ba? Napatigil siya sa paghuhubad ng blouse. Nakakatampo ka pa rin. Sorry na, babawi ako. Aalis tayo bukas Sagot ni Denver. Tayong dalawa lang. Gusto niyang magalit. Gusto niyang manatiling matigas. Pero may parte sa kanya na gusto pa ring bumawi ito. Please, dagdag ni Denver. Huminga ng malalim si Riza. Tampo pa rin ako. Hindi mo pwedeng basta kalimutan lang. Hindi na mauulit, sagot nito. Tinitigan niya si Denver. Hinahanap ang sinseridad at nakita niya naman yon. Okay, mahina niyang sabi. Napangiti si Denver at mahigpit siyang niyakap. Thank you. I'm sorry, Han. Pero kahit pumayag siya, hindi pa rin nawala ang bigat. Naging maayos ang staycation nila. Hindi man engrande at sobrang surprise gaya noong mga nakaraang taon. Pero sapat para maibalik kahit papaano ang dating sila. Yung tahimik na tawanan, simpleng kwentuhan habang magkatabi at ang mga sandaling walang ibang iniisip kundi ang isa't isa. Sa hotel room, habang nakahiga sila at nakatanaw sa kisame, napangiti si Riza ng marahan. Na-miss ko to, mahina niyang sabi. Same, sagot ni Denver, nakapikit at parang nagpapahinga. Bumaling siya para tingnan ito. Talaga? Oo naman. Pero parang walang gana ang asawa niya nang sumagot. Hindi niya nalang pinansin yon. Ayaw niyang sirain ang sandali nilang dalawa. Sa halip, yumakap siya dito. Sumunod naman si Denver at hinila siya palapit. Pagbalik nila sa normal na routine, unti-unting bumalik din ang lahat. Yun nga lang, may napapansin na talaga si Riza kay Denver. Hindi na ito madalas maglambing gaya ng dati. Maliit na lang na mga bagay, pinag-aawayan pa nila. At hindi na niya kayang baliwalain ang lahat ng yon. Isang gabi, nakaupo siya sa kama habang inaayos ang mga gamit. Nakahiga si Denver sa tabi niya at nakatitig naman sa cellphone. Han? Tawag ni Riza. Sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa screen. Pwede ba kitang kausapin? Saglit na natahimik si Denver bago ibinaba ang phone. Oo, bakit? Huminga ng malalim si Riza. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Napapansin ko lang, parang iba ka na. Paanong iba? Tanong nito. Hindi ka na madalas maglambing, diretso niyang sabi. Minsan parang wala ka sa sarili tapos madaling uminit ang ulo mo sa akin. Napakunot ang noo ni Denver. Ganun ba? Oo, hindi mo napapansin? Balik niya rito. Napabuntong hininga si Denver. Pagod lang ako, Riza. Yun na naman. Yun ang palagi nitong sagot. Lagi ka namang pagod. Sabi niya at bahagyang napataas ang boses. Pero dati hindi ka naman ganyan. Naiinis nitong binaba ang phone at umayos ng higa. Kung aawain mo lang ako, mas mabuti pang matulog na lang ako. Matulog ka na rin. May mga trabaho pa tayo bukas. Maliit na bagay, pinapalaki mo pa. Suminghap siya at hindi na nagsalita. Mula ng araw na yon, hindi na na-address kahit kailan. Siya na rin talaga ang unang nagpakumbaba.
Pero kahit si Riza ang mas nagbababa ng pride, mas malinaw pa sa kanya ang pagbabago sa mga simpleng bagay na namamagitan sa kanila. Kapag magkatabi sila sa kama, dati si Denver ang unang lalapit. Pero ngayon, siya na ang nag-aaya. Han, mahina niyang bulong isang gabi habang hinahaplos ang braso nito. Oh, sagot ni Denver habang nakapikit. Miss na kita. Tumalikod agad ito sa kanya. Wag muna, Riza. Pagod ako sa work. Parang may kumurot sa dibdib ni Riza. Lagi na lang pagod ang asawa niya. Nakikita niya yon kaya hindi siya makapagreklamo. Pero iniisip niya na noon pa man kahit pagod si Denver, masigla pa rin ito pagdating sa ganoong bagay. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya mapagbigyan ngayon. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas ang business trips ni Denver kasama si Veron. Mas madalas wala ang mga ito, kaya mas madalas si Riza na lang ang umuuwi ng mag-isa. At kahit naiintindihan niya yon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangungulila. Ma, tawag niya isang hapon habang nasa kusina sila ni Laura. Bakit anak? Nag-aalangan si Riza. Hindi siya sanay mag-open ng ganoon, pero hindi na niya kaya. Mas ayaw niya namang mag-share ng problema sa mga kaibigan niya sa opisina. Napapansin ko po kasi si Denver. Napatingin si Laura sa kanya. Ano ang napapansin mo? Parang iba na po siya, sabi ni Riza at huminga ng malalim. Hindi na siya malambing, madalas naiinis, tapos parang wala na siyang gana sa akin. Napakunot ang noo ni Laura. Sigurado ka bang hindi lang pagod? Yun din pang iniisip ko. Pero ang tagal na kasi, sagot ni Riza. Doon bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Laura. Anak, baka may iba na yan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ano po? Parang hindi naman po kayang gawin ni Denver sa akin yun, ma. Ang tagal na po namin. Kasal na po kami at may anak na. Wala naman pong kahit anong issue na nagloko siya. Hindi natin masisiguro, sabi ni Laura. Pero base sa kwento mo, yan lang ang naiisip ko, anak. Hindi ko sinasabing sigurado ako pero may possibility yon. Umiling si Riza. Imposible po. Hindi ganun si Denver, mama. Tinitigan siya ni Laura. Ganyan din ang iniisip ng maraming babae bago nila malaman ang totoo. Napapikit si Riza. Ayaw niyang paniwalaan. Ayaw niyang isipin na nagloloko nga si Denver. Pero imposible po para sa akin, ma. Madalas po kaming magkasama sa trabaho. Busy po siya palagi kasama si Miss Veron. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Hindi rin po siya close sa ilang katrabaho po namin. Kaya hindi ko po maisip na nang bababae siya. Gayong kita ko po kung gaano siya ka-busy. Mas mabuting pag-usapan ninyo yan, sabi pa rin ni Laura. Hindi mo pwedeng sarilihin lang. Huwag kayong titigil hanggat hindi naaayos. Huminga siya ng malalim. Opo, kinagabihan habang naghihintay siya kay Denver. Tahimik lang si Riza. Nakaupo siya sa kama at nakatingin sa pinto. Hindi niya alam kung paano sisimulan kausapin ang asawa tungkol sa mga nararamdaman. Pagbukas ng pinto, pumasok si Denver. Pagod ito gaya ng dati. Hi, bati ng kanyang asawa. Ngumiti si Riza ng tipid. Hi, kumain ka na ba? Oo, tumango ito. Pinagmasdan niya na lang si Denver na nag-half bath at nagbihis. Maya-maya'y lumapit ito at humiga sa kama. Hindi man lang siya niyakap o kahit hinalikan. Parang normal lang na gabi. Pero para kay Riza, hindi na yun normal. Han? Tawag niya. Pwede ba kitang makausap? Napatingin si Denver sa kanya. Tungkol saan? Bakit ba parang ang lamig mo na? May problema ka ba sa akin? Napalingon ito at kumunot ang noo. Wala ah. Ano na naman ang iniisip mo? Mahal mo pa ba ako? Umawang ang bibig nito at hinaplos ang buhok niya. Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan? Tiningnan niya ito ng mabuti. Tinitimbang niya kung nagsasabi ba ng totoo ang kanyang asawa. Gayunpaman, siya pa rin ang talo. Sa halip na magtanong pa,
Niyakap niya na lamang ng mahigpit si Denver. Yumakap naman ito pabalik. Subalit nang maglakas loob si Riza na magsalita sa mga nararamdaman niya, may nagbago sa pagitan nila ni Denver. Parang unti-unting bumabalik ang asawa niya. Yung Denver na kilala niya. Yung Denver na marunong ngumiti ng totoo. Yung Denver na marunong humawak sa kanya na parang siya lamang ang mahalaga. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng higaan, bigla siyang hinila ni Denver sa bewang. Napasinghap siya. Denver, mahina niyang sabi, pero hindi niya napigilan ang pagngiti. Miss na kita. Bulong nito sa tenga niya at parang nagmamakaawa. I'm sorry nung nakaraan. Hindi ako nag-iisip ng tama. I'm sorry, hindi na mauulit. Napapikit si Riza. Yun ang hinahanap niya na akala niya'y nawala na. Okay lang, bumabawi ka naman, miss na rin kita. Mas humigpit ang yakap nito. At sa sandaling yon, pakiramdam niya, bumalik sila sa dati. Sa mga sumunod na araw, mas naging magaan ang pakiramdam ni Riza. Hindi na siya ganun ka-tense sa bawat galaw ni Denver. Mas madalas na ulit itong lumalapit sa kanya. Mas madalas na ulit silang nagkakausap. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kanila. Kaya isang araw, hindi niya inaasahan ang mangyayari. Break time at nasa pantry si Riza. Umiinom ng tubig habang nakikipagkwentuhan kay Mia at sa iba pa nilang katrabaho. Grabe, gutom na gutom ako, reklamo ni Mia. Same, sagot ni Riza at napatawa ng mahina. Biglang may kumatok sa pinto. Delivery po! Napatingin silang lahat. Medyo napatili nang makita si Denver na may dalang flowers. Kanino yan? Tanong ng isa. Sa akin ba yan? Tumawa si Mia. Malamang kay Riza yan. Tumawa si Mia. Malamang kay Riza yan. Bakit? Asawa ka ba, Jessa? Napakurap siya at tinanggap ang mga bulaklak. Thank you. Napangiti si Denver. Welcome. Bahagya pang umirit ang mga kasama niya. Saglit silang nagkatitigan. At sa sandaling yon, pakiramdam ni Riza sila lang ang nandoon. Hanggang sa may tumawag sa asawa niya na boses ng babae. Denver! Lahat sila ay napalingon. Nasa pintuan si Veron, nakatayo at tahimik na nakatingin sa mga hawak niyang bulaklak. Matalim ang tingin nito, kaya bahagya siyang nahiya. Ma'am, agad na sabi ni Denver. Kailangan kita sa office, diretsong sabi nito. Opo, sagot ni Denver. Napatingin ito kay Riza bago sumunod. Isang maliit na ngiti lang ang binigay niya sa asawa bago tumango. Ang timing naman, kinikilig pa tayo sa mag-asawa eh, bulong ni Mia. Natawa na lang si Riza habang inaamoy ang mga bulaklak. Itutuloy na lamang niya ang kilig sa bahay. Kaya lang, buong araw, ramdam niya ang pagbabago sa paligid. Hindi kay Denver, kundi kay Veron. Mas mainit ang ulo nito at mas matalim magsalita. Redo this, malamig nitong sabi sa isang empleyado. Pero ma'am, I said, redo. Tahimik ang buong office. Napapansin yun ni Riza. At hindi niya maiwasang kabahan. Mukhang bad mood na naman ang boss nila. Kaya tuwing papasok si Denver sa opisina ni Veron, hindi niya maiwasang mapatingin. Baka mapagalitan ng asawa niya at mapagbuntunan. Isang beses, napadaan siya sa may pinto ng opisina ni Veron. Sarado yon, pero natigilan siya sa paghakbang nang may marinig siya. Isang malakas na kalabog na parang may nahulog. Kasunod noon ay katahimikan na ulit. Napakunot ang noo ni Riza. Anong nangyayari sa loob? Baka mamaya nagwawala si Miss Veron. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang magtanong, pero hindi niya ginawa. Tatanungin niya na lang si Denver pag uwi nito. Lumakad siya palayo, pero hindi nawala ang kaba niya para sa kanyang asawa. Mainit ang ulo ni Miss Veron. Napagbuntunan ka ba? Tanong ni Riza. Napabuntong hininga ito. Oo, wag na lang nating pag-usapan. Na-stress lang ako. Napanguso si Riza at humiga sa dibdib ng asawa. Nakaka-stress nga naman kapag mainit ang ulo ng kanilang amo. Bukod sa pressure, parang mga robot kung ituring sila ni Veron. Hindi lang naman silang mag-asawa ang nagrereklamo, pati mga kaopisina nila.
Sa kabila ng lahat, hindi niya maikakailang masaya siya sa mga sumunod na araw. Mas bumalik ang sigla ni Denver kapag kasama siya. Hindi na siya inaaway sa mga simpleng bagay at palaging nakangiti. Bumalik na rin ang dati nitong lambing. Hanggang sa isang araw, tahimik siyang pumasok sa banyo ng opisina. Flat shoes ang suot niya kaya halos walang tunog ang mga hakbang niya. Maghuhugas lang sana siya ng kamay. Pero bago pa siya makarating sa sink, may narinig si Riza na kalampag. Kasunod nun ay ang mahihinang ungol ng isang babae at lalaki. Bigla siyang natigilan. Nanlaki ang mata niya. Napaatras siya ng kaunti at napatingin sa dulong cubicle. Doon nanggagaling ang tunog. Napakagat si Riza sa labi at napatingin sa paligid. Napahawak siya sa bibig. Pinipigilan ang sarili na makagawa ng tunog. Namumula ang mukha niyang lumabas agad. Paglabas niya, maingat siyang tumingin sa paligid. Grabe naman yon. Sino kayang mga yon? Bakit sa workplace pa? Talaga naman? Nang bumalik siya sa kanyang workstation, napansin niyang wala si Jessa pati si Mark. Napakurap si Riza. Sila ba? Hay, please dumudumi ang utak ko. Grabe naman sila. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiilang. Maya-maya'y bumalik na rin sina Jessa at Mark. Normal lang at parang walang nangyari. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga ito. Napailing na lang si Riza at pinilit mag-focus sa trabaho. Ilang minuto pa ay nakita niya si Denver na papasok sa floor. Nagmamadali ito at parang may hinahabol. Nakita niya rin na lukot-lukot ang polo ng asawa. Napatingin ito sa kanya at ngumiti ng bahagya. Hi, Han. Napangiti rin si Riza. Hello, bakit lukot ang polo mo? Pero hindi ito tumigil para sagutin siya. Diretso ulit sa opisina ni Veron at mukhang hindi siya narinig. Napatingin na lang si Riza sa likod nito. Inutusan na naman siguro ni Miss Veron. Nang makauwi, hindi na napigilan ni Riza ang sarili nang ikwento ang nangyari sa banyo. Nakahiga na sila ni Denver sa kama. Han, may ikikwento ako sa'yo. Mahina niyang tawag. Sagot nito at hindi pa rin dumidilat. Ano yun? Napatawa si Riza ng mahina, pero may halong hiya. Kanina, sa CR, may narinig ako sa dulo ng cubicle. Parang may gumagawa ng milagro. Agad na nagmulat si Denver. Ha? Feeling ko sina Jess at Mark yun. Kasi sila lang ang wala nung time na yun. Natawa siya ng kaunti. Pero si Denver ay hindi. Hindi dapat nila ginagawa yun. Sabi na lang ng asawa niya at parang galit pa. Bahagya siyang natigilan. Tinitimbang kung bakit ganon ang reaksyon ng kanyang mister. Oo naman, sabi ko nga nakakawala ng work ethics. Ang bastos naman, di ba? Dagdag ni Riza. Sinusubukang kunin ang reaksyon nito pero walang sagot si Denver. Han, bakit parang ang seryoso mo? Napabuntong hininga si Denver. Wala. Hindi lang maganda yon. Napakunot ang noo ni Riza. Alam niya naman, pero bakit parang masyado itong affected? Subalit hindi niya na pinilit magtanong dahil baka pagod lamang talaga ang asawa niya. Dumating ang holidays. Sinubukan nilang bumawi. Buong pamilya, nagbakasyon sila sa isang island resort. Malayo sa trabaho, sa stress at moody nilang amo na si Veron. Mama, look! Ang ganda ng dagat! Sigaw ni Lian habang tumatakbo sa buhangin. Napangiti si Riza. Dahan-dahan! Lumipas ang mga araw na puno ng tawa. Swimming, kainan at kwentuhan lang ang kanilang inatupag. Isang gabi, magkasama silang apat sa labas ng cottage. Nakaupo sa may veranda. Nagkukwentuhan habang pinapanood ang dagat. Mukhang masaya ka ngayon, anak, sabi ni Laura. Ngumiti si Riza. Opo, kapag nakakapagpahinga, nakakawala ng stress. Nagkwentuhan pa sila ng kung ano-ano. Si Lian ay pumasok na at nauna ng matulog. Hanggang sa napunta ang usapan sa trabaho. Kumusta na yung boss ninyong palaging mainit ang ulo? Tanong ni Laura. Napatingin si Riza. Si Miss Veron, Mama? Okay naman, strict at perfectionist pa rin. Hindi pa rin nagbabago. May picture ka ba? Tanong ni Laura pagkatapos uminom ng tubig. Curious lang ako sa itsura.
Mukha bang matandang maligalig? Natawa naman si Riza. Hindi ma, mukhang bata at baby face pa. Kasing edad mo lang din po. Kinuha niyang cellphone at naghanap ng larawan ni Veron. Wait lang po. Binuksan niya ang gallery. Hinanap ang picture na minsan nilang kinunan sa office event. Inabot niya yon sa kanyang ina. Eto po, nakita ko na. Napatingin siya kay Denver. Nakabusangot ito at parang hindi komportable sa pinag-uusapan. Bahagya siyang nagtaka pero natigil siya sa pagtitig sa asawa nang marinig niyang nahulog ang kanyang cellphone. Napalingon agad siya kay Laura. Napansin ni Riza na nagbago ang mukha nito habang nanlalaki ang mga mata. Ma? Tawag niya. Ma, okay ka lang po? Bakas ang takot sa mukha nito. Anak, ano po ba yon? Pinulot niya ang cellphone. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay agad na nagsalita ang kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay nito. Mag-resign kayo. Umawang ang bibig ni Riza. Ano po? Mag-resign kayo ni Denver sa trabaho na yan. Ulit ni Laura. Napatingin si Denver sa mama niya. Ano po? Bakit po? Ano po bang problema? Basta, sagot ni Laura. Mag-resign kayo. Hindi pwedeng basta lang, sabi ni Riza. Ma, ano bang nangyayari? Bakit ganyan ang reaksyon nyo? Pinaghirapan ko po na makakuha ng trabaho sa dream company ko. Tapos gusto nyo po na mag-resign kaming dalawa ng asawa ko? Si Veron, umiling si Laura habang naluluha. Dating asawa siya ng papa mo at ako ang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Naging kabit ako ng papa mo. Nanlamig ang buong katawan ni Riza. Ma, baby pa lang siya noong mamatay ang kanyang ama. Hindi niya ito nakilala. Pero hindi niya alam ang kwentong yon. Walang nagsabi sa kanya na kahit na sino. Hindi ko alam noon. Mabilis na dagdag ni Laura habang umiiyak. Hindi ko alam na may asawa siya. Nang malaman ko, huli na ang lahat. Anak na kita at sinugod ako noon ni Rona. Ron ang pagkakaalam kong pangalan niya at hindi Veron. Anak, makinig kayo sa akin. Baka alam ni Veron kung sino ka. Baka alam niyang anak kita. Baka alam niyang anak ka ng lalaking iniwan siya. Matindi ang galit niya sa akin. Paano kung gamitin ka niya? Kayo para lang makipaghigante. Mag-resign na kayo. Ayokong madamay kayo. Maghanap kayo ng ibang trabaho. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Riza. Hindi siya makapaniwala sa mga revelasyong yon. Buong buhay niya ay akala niya ay okay ang kanyang pamilya. Maaga lang kinuha ang ama niya. Yun naman pala, naging kabit ang ina niyang si Laura. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Bigla niyang tanong. Anak, bakit ngayon lang? Ulit niya at mas mataas na ang boses. Hindi mo sinabi na naging kabit ka? Parang nasampal si Laura sa reaksyon nito. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Niloko rin ako ng papa mo. Anak, pakinggan mo. Subalit hindi na nakinig si Riza. Tumayo siya at tinalikuran ito. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang tanggapin lahat ng yon ng sabay-sabay. Riza! Tawag ni Denver. Pero hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Kung ano ang mararamdaman. Anak pala siya ng dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Veron. Hindi na matahimik ang isip ni Riza. Simula nang malaman niya ang katotohanan tungkol sa nakaraan ng mama niya at ni Veron, parang nag-iba ang lahat ng nakikita niya. Kahit mga simpleng pag-upo niya sa desk, may kasamang bigat. Kahit ang pagtingin niya kay Veron sa tuwing lalabas ito ng opisina, hindi na katulad ng dati. Hindi na yon paghanga. Hindi na rin simpleng takot, kundi pagdududa. Tinanggap ba talaga ako dito dahil qualified ako? O dahil anak ako ng taong sumira sa kanya? Napabuntong hininga siya habang nagtatype sa laptop. Hindi siya makapag-focus. Kung may balak siyang gumante, paano? Isang gabi, habang naglalakad siya sa hallway, papunta sa records room, tahimik ang paligid. Kaunti na lang ang tao dahil umuuwi na ang ilan. Pero bigla siyang may narinig na mga boses.
Napahinto si Riza kasi parang galit ang mga nag-uusap. Galing yon sa may fire exit. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumilip siya ng kaunti at doon nanlaki ang mga mata ni Riza. Nandoon sina Denver at Veron. "Ginamit mo ako!" sigaw ni Denver. Parang may kumabog sa dibdib ni Riza. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Nagtago lang siya habang nanginginig ang mga kamay. "Para makaganti ka," dagdag pa ng kanyang asawa. Napahawak si Riza sa pader. Napatingin siya kay Veron. Tahimik ito, matigas ang mukha pero naluluha na rin. "Pero inakit mo ako," sigaw ni Denver. "Alam mo may asawa ako. Sinadya mo akong lapitan para pasakitan si Riza at sirain ang anak ng taong gusto mong gantihan." Tumulo ang unang luha ni Riza. Sinalo niya yon pero sunod-sunod na bumagsak. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. "Gusto kong gumante," sambit ni Veron. "Sa mama ng asawa mo. Sinira ni Laura ang buhay ko, kaya ginamit ko ang anak niya. Damay ka kasi asawa ka niya. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa iyo, Denver." Napapikit si Riza. Nasusuka siya na marinig ang lahat ng yon. Kung makapagsalita si Veron, para bang walang asawa ang taong kinakausap nito. At para bang hindi papasa bilang anak si Denver dahil sa agwat ng mga edad ng mga ito. "Unti-unti," dagdag ni Veron. "Minahal kita." "Tumigil ka, Veron," sigaw ni Denver. "Hindi mo ako mahal. Ginamit mo lang ako. Hindi mo na ako mapapaikot sa mga kasinungalingan mo." Bakas ang pagmamakaawa kay Veron at hinawakan ng asawa niya. "Hindi na. Mahal kita. Gusto ko ako na lang. Naakin ka na lang." "Hindi ako naniniwala," sabi pa ni Denver. "At anong pinagsasasabi mo? Pisikal lang ang namamagitan sa ating dalawa at wala nang iba." Napaluha si Riza ng tuluyan. Pisikal? Ibig sabihin, kahit nasa paligid lang siya, posibleng may nangyayari sa kanyang asawa at sa kabit nito. Hindi siya makapaniwala na ang tunay na asawa ng kanyang ama magiging kabit pala ng asawa niya. Nandidiri siya at nasusuka. "Mas mahal ko si Riza," dagdag pa ni Denver na para bang may bigat ang mga salitang yon. "Bahala ka sa buhay mo. Nagsisisi ako na pinatulan kita at niloko ko ang asawa ko. Mapaghiganti ka, Veron." Parang may sumabog sa loob niya. Masakit na masakit para kay Riza. Pero may bahagi sa kanya na kumapit pa rin doon. Na baka mas mahal pa nga siya ni Denver. Pero paano niya paniniwalaan yon? Kung isang halik lang ni Veron sa asawa niya, tugon na tugon agad si Denver. Dilat na dilat siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Gusto niyang maalala lahat. Gusto niyang tumatak sa kanyang isipan lahat ng pagtataksil ng asawa niya. Gusto niyang tumakbo papunta doon, pero hindi niya magawa. Dahan-dahan siyang umatras. Ayaw niyang malaman ng mga taksil na nandoon siya. Ayaw niyang harapin ang mga ito. Habang naglalakad palayo, tuloy-tuloy ang mga luha ni Riza. "Gantihan palang gusto mo, Veron. Pues, gaganti rin ako sa'yo." Hindi nagpahalata si Riza. Yun ang una niyang ipinangako sa sarili niya matapos ang gabing yon sa fire exit. Ang gabing tuluyang bumasag sa kung anong natitira pa sa puso niya. Sa harap ni Denver, normal lang siya. Kung umiti ito, ngingitian niya rin. Kung kinakausap siya, sasagot siya ng maayos. Kung niyayakap siya, hinahayaan niya. Pero sa loob niya, may ibang Riza na. Isang gabi, habang natutulog si Denver sa tabi niya, nakapikit si Riza pero gising ang kanyang isip. Naririnig niya ang paghinga nito na ngayon ay nagbibigay na ng sakit. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ni Riza ang cellphone niya at tumingin sa screen. Binuksan niya ang isang online shop at nag-order ng maliit na kamera. Pagdating ng araw na yon, dala-dala ni Riza ang maliit na kamera sa kanyang bag. Kabado siya pero hindi siya nagpapahalata. "Riza!" Tawag ni Veron sa kanya na para bang hindi nito inaahas ang kanyang asawa. Napatingin siya rito. "Yes, ma'am? Bring these files to my office." "Opo." Kinuha niya ang mga papeles.
Habang naglalakad papunta sa opisina ni Veron, nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng puso. Sa wakas, nakakuha na siya ng pagkakataon. Mabilis niyang isinara ang pinto. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na kamera mula sa bulsa. Tumingin siya sa paligid hanggang sa nakita niya ang isang maliit na sulok na hindi agad mapapansin. Huminga siya ng malalim pagkatapos ilagay doon ang maliit na kamera. Hindi na ako urong. Sinaktan niyo ako kaya sasaktan ko rin kayo. Lumabas siya ng opisina na parang walang nangyari. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Nasa kwarto siya, hawak ang cellphone. Pinapanood niya ang footage. Sa simula, wala namang nangyayari. Si Veron lang na nagtatrabaho. Makalipas ng ilang oras ay pumasok si Denver. Napahigpit ang hawak ni Riza sa cellphone. Magloloko ka ba ulit pagkatapos mong malaman lahat? Nag-usap ang dalawa. Hindi niya marinig ang lahat. Pero kita niya ang kilos. Ang lapit, palitan ng mga tingin at ang paraan ng paghawak. Hanggang sa hindi na kinaya ng mga ito. Nagdikit sina Veron at Denver. Kitang-kita niya kung paanong sabik na sabik ang asawa niya sa kabit nito. Mga manloloko? Napapikit siya pero narinig niya ang bawat tunog na nililikha ng mga ito. Sapat para maintindihan ni Riza. Sapat para durugin siya. Napaluha siya ng tuluyan. Hindi na. Wala na. Akala ko may pag-asa pa. Pero kaya ko bang balikan ng ganitong klase ng lalaki? Kaya ko pa bang ayusin? Dumating ang araw ng malaking event ng kumpanya. Enggrande at lahat ay present. Pero si Riza ay tahimik lang. Nakasuot siya ng pulang dress at mukhang kalmado. Ready na bang presentation? Tanong ni Mark. Oo, sagot niya. Pero alam niyang hindi yon ang ipapalabas. Habang abala ang lahat, dahan-dahan niyang pinalitan ng flash drive sa sound system. Maya-maya'y umupo siya sa pwesto niya malapit kay Denver. Okay ka lang? Tanong nito. Ngumiti siya. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging okay? Ikaw, okay ka ba? Natawa ang asawa niya. Bakit ganyan ang tono mo? Parang ang sarcastic ng dating. Tinawanan niya lang yon. Dahil para sa kanya, isang katawa-tawa na lamang ang kanyang asawa. Nagsimula ang event. Nagsalita si Veron sa harap. Confident ito, elegante pero walang kaalam-alam. Let's begin the presentation, sabi nito. Pumalakpak ang mga tao. Pinatay ang ilaw at nagsimula ang video. Pero hindi presentation kundi ang katotohanan at ang mga lihim na hindi dapat makita. Napatayo ang ilang empleyado at nagbulungan. Nagulat ang mga ito. Samantalang si Riza patuloy lamang sa pagsimsim ng wine. Turn it off! Sigaw ni Veron nang mas lalo pang na-zoom sa mukha nitong taksil ang kamera. Si Denver nanlaki ang mata. Agad na palingon kay Riza. Riza! Hinawakan siya nito pero hindi siya umatras. Hindi siya umiwas. Tumingin lang siya dito ng diretso at walang emosyon. Sorry. Paulit-ulit nitong sabi. Sa harap ng lahat, malakas niyang sinampal si Denver. Tumahimik ang paligid. Lumakad siya papunta kay Veron kaya natataranta ito at namutla. At bago pa ito makapagsalita, sinampal niya na rin. Yan ang gusto mong mangyari, di ba? Malamig niyang sabi. Gusto mong maghigante sa mama ko gamit ako? Pwes, gagante rin ako. Kabit ka? Agad siyang nag-walk out doon. Pag-uwi niya, hindi pa siya tapos dahil sumunod si Denver na nagmamakaawa sa kanya. Riza, please, tumahimik ka. Nasa sala sila. Nandun si Laura at si Lian na nagulat. Anong nangyayari? Tanong ni Laura. Pero hindi sumagot si Riza. Sa halip, pumasok siya sa kwarto at tinapon niya ang mga damit ni Denver. Iyak nang iyak si Lian pero hindi niya na muna pinansin yon. Lumayas ka, Denver! Ang kapal ng mukha mo! Huwag ka nang tumapak sa pamamahay namin! Sigaw ni Riza. Please pakinggan mo ko! Lumabas ka! Sigaw niya. Lumapit sa kanya si Lian. Mama, ano po bang nangyayari? Bakit mo po pinapaalis si Papa? Napatingin si Riza sa anak. Hindi mo pa maiintindihan lahat, pero malaki ang kasalanan ng papa mo.
Niloko niya tayo, anak. Patuloy pa rin ang pag-iyak ng asawa niya. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Natawa siya ng mapait. Sarap na sarap ka pa nga. Hindi mo sinasadya. Nalaman mo na baka naghihigante lang si Veron, pero tumuloy ka pa rin sa relasyon mo sa kanya. Huwag ka nang magpalusot. Ginusto mo rin. Sumama ka na ron. Bagay kayo. Mukha kayong mag-ina. Nakakadiri ka. Napayuko si Denver at malakas na umiyak nang makatanggap ng sampal mula kay Laura. Anong klase ka? Bakit mo nagawang sakta ng anak ko? Si Veron pa talaga? Pero hindi siya naawa. Hindi na niya kayang maawa pagkatapos ng kanyang mga nakita. Lumayas ka na, sabi? Malakas na sigaw ni Riza. At sa pagkakataong yon, sumunod na si Denver. Matapos ang lahat, naging tahimik pero alam niyang hindi naging payapa. Nag-resign si Riza. Hindi na siya bumalik. Ayaw na niyang makita pa si Veron. Ayaw na niyang maalala pa. Lumipat din sila ng bahay ng maayos ang ilan sa mga papeles niya. Bagong simula para kay Lian at para sa sarili niya. Pinayagan niya si Denver sa co-parenting para sa anak nila. Pero bilang asawa, nilinaw niyang tapos na ang lahat. Lumipas ang mga taon, unti-unting naghilom ang sugat. Hindi tuluyang nawala, pero natutunan niyang mabuhay ulit sa paraang gusto niya at walang sakit. Nabalitaan niya naman na umalis si Veron. Nagpunta sa ibang bansa para takasan ang tinamong kahihiyan. Si Denver ay may iba ng kinakasama. At si Riza may bago ring natutunan na mahalin. At nang dumating ang araw na naaprubahan ng annulment, nakatayo siya sa labas ng korte. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ng kanyang mapapangasawa. Let's go, tanong ni Yuri. Tumango naman si Riza. Yes, naramdaman niya ang gaan. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang magpatuloy. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nakabatay sa katapatan at respeto, hindi lamang sa emosyon. Ipinapakita rin ito na kahit gaano kasakit ang pinagdaanan, may lakas tayong bumangon at piliin ang sarili. Sa huli, may karapatan tayong iwan ang mga bagay na sumisira sa atin at magsimulang muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.